Hanggat hindi po kayo nagbabago sa bahay, kahit nagte-therapy siya, magsusunog lang kayo ng pera eh. Kasi kung hindi natin susuungin yon, ang ituturo ko lang sa kanya is whenever you manifest frustration, makukuha mo gusto mo. For the longest time, yun yung natutunan niya. Is 6 na taon niyang pinag-practicean yun eh. 'Di ba? So medyo matagal-tagal na panahon yun. Isipin mo, 6 na taon yung kailangan kong basagin na nakasanayan niya para maturuan ko siya ulit ng bago. Kasi kahit na anong demand na ibigay ko sa kanya ngayon, example, pinaupo ko siya ngayon, mapapaupo ko ba siya? Lalo na sa sitwasyon niya ngayon. May time po sumusunod siya, may time Oo, pero ngayon, specifically, depende po. mukhang malabo kasi masayang-masaya siya eh. 'Di ba? At sa pagka ganyan, maingat ka na. Tama? Maingat ka na. Alam mo na magagalit yan eh. Apo. 'Di ba? So, didistansya ka na ng konti. Lalo na kapag pagka umikot yan eh, pati buong katawan mo madadala. 'Di ba? Even to a point na kailangan kong suungin yung sama ng loob niya sa umpisa. Masasama ho talaga ang loob niyan, maniwala kayo sa hindi. Kanina nga, wala pa kayong ginagawa eh, nag-aantay lang siya, masama ng loob. Paano pa pagka kunwari inutusan mo at saka hindi mo agad binigay yung gusto? Diba, tinitherapy natin ay yung bata. Hindi ho siya ang pinakakailangan maka-receive ng therapy. Kayo ho. Kasi bakit? Hanggat hindi po kayo nagbabago sa bahay, kahit nagte-therapy siya, magsusunog lang kayo ng pera eh. Eh, ganun din naman ang nangyayari sa bahay. Anong difference? Diba? Kailangan ho, maibato namin sa inyo kung ano yung mga bagay na ginagawa natin dito na makakatulong sa kanya at gagawin niyo rin ho yun sa bahay. Sulit yun. Kasi bakit? Eh, di parang nagte-therapy na siya sa bahay. Diba? Hindi ho yan parang parang laser ng mukha o kaya pagpapatangos ng ilong na makikita mo yung resulta agad-agad. Kasi ang mahirap dyan, pagka nagawa ko ng paraan, hindi doon natatapos. Kailangan magagawan mo rin paraan. At saka maniwala kayo sa hindi, masulit yun. Kasi pagka nagawa nyo yun, kahit na wala na ako sa picture, wala na yung therapist niya sa picture, umalis man kayo, nag-migrate man kayo, lumipat man kayo ng bahay, lumipat man kayo ng therapist, at least nakuha nyo kung ano yung mga kailangan nyo matutunan when it comes to dealing with him. Kasi challenging ho yan. Ngayon, mahirap na. Eh, paano kung mas kasing laki na yan nung asawa niyo ho? Ay, paano na? Kumbaga, paano kung kunwari hinata kayo? Naku, 3 kayong magkahat. Eh, problema pa naman sa part nila, wala talaga silang restriction. Tayo kasi, takot tayo makapanakit ng iba eh. Eh, sa kanila, nakafocus sila dun. Yun yung gusto ko sa laruan, no? Kaya hindi kayo dumadaan ng laruan eh. Di ba? O. Kaya hindi kayo dumadaan sa mga palaruan, sa mga laruan sa mga mall. Kung kunwari, bibili lang kayo, dadaan lang kayo, wala, aalis na kayo agad. Kasi iwasan niyo yung mga, lalo na yung Pasko, hindi kayo pumunta ng mall ng Pasko, kasama siya. Kasi maingay eh. Magwawala siya. Nakakahiya sa mga tao sa paligid. Kahit po New Year. New Year. Ayaw po niya naman. Kailangan nasa loob ng kwarto. Kailangan papanoorin mo ng TV. Ganun mga diskarte ho talaga. At hindi ko kayo masisisi doon. Kasi nga, alam nga namang magpabugbog ako, di ba? Alam nga namang umabot siya magwala siya, di ba? So, hindi nyo kaya yun, hindi nyo afford na gano'n na mangyari. Pero, what I mean, kung gusto talaga natin siyang solusyonan, gano'n ang magiging atake natin. Kasi sa ngayon pa lang, tulad niya, no? Hindi niya mapigilan sarili niya, ikot siya ng ikot. Nakafocus siya sa mga bagay na gusto niya. Hindi niya ginugusto yan, na mag-ikot-ikot, Hindi siya nagpapapansin sa atin, Masaya lang talaga siya. Di ba? Kahit sa bahay, ganyan siya. Di ba? Oo. Pero kasi, kinakailangan niya yun eh. Kailangan niya yung mga ganyang sitwasyon eh. Bakit? Kasi tayo, may konsepto kasi tayo ng ibang tao. Yung pagwawala niya sa mall, hindi niya naman iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao eh. Hindi niya naman alam na mas pangit tingnan pala pagka sumisigaw sa mall eh. Hindi niya naiintindihan yung konsepto na yun. Ngayon, ang goal natin is ulit-ulitin mo, mapaintindi mo sa kanya. Pagka nagkaintindihan kayo, magugulat kayo, sumusunod na. Hirap ho niyan, especially pagka nag-uumpisa. Kasi masakit sa puso. Kung kunwari, nagwala. Kasi hindi mo binigay yung gusto. Sabi ni teacher, wag daw muna ibigay yung gusto, magwawala. Paano nga pag nagwala?
nyo. Pagka ganun, didiskartehan nyo. Huwag ka nandyan si lolo. Tapos iiwasan mo mag-away kayo ng gabi kasi nakakahiya. Diba? Ano, kapitbahay. Kapitbahay. And didiskartehan nyo. Kung ipaplano nyo kung kailan nyo siya tuturuan. Pero hindi naman kailangan malalang away palagi. Kunwari, yan. Kumuha siya. Ano pangalan niya ho? Bochog po, bochog. 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 Come here. Oh, wow! Oh, opo. Okay. Sorry po, may ano po pala. Huwag niyo po siyang hawakan, pakapitin, kausapin, pagalitan. Panoorin niyo lang po muna. Sit down. Wala. Wow. Up. Sit down. Wala. Ayaw mo, ha? Oh. Wow, bubbles. Hindi gumagana. Ayaw, Parang mga alas ko na uubos, Nagugutom na siguro ako. Tara na, let's go. Ay, akin to fish. This is mine. Wow. Come here. Sit down. This is mine also. Sit down. Sit down. Ay, sit down. Oo, sit down. Baka po may pupo kaya. Okay lang po. Saktong-sakto ka lang ba? Saktong-sakto na. You want fish or hammer? Fish or hammer? Fish, hammer. Hammer, okay. Hammer, Oh, okay. wait. Eat.